pinag-usapan natin ngayon is talagang siya yon. Talagang He is the mighty God. Yes. Na talagang maaasahan mo. Amen. Hindi mo siya babaliwalain sa buhay mo. Nakakalungkot nga minsan may mga nakakilala na sa Lord and yet umaalis pa. Alam ko tayong lahat ay patuloy na pinapatibay, pinapatatag ng Lord sa mga bagay na to na atin pong pinag-aaralan po ngayon. Balik po tayo kay Abraham. Si Abraham po, na-experience niya kung paano kumilos ang Lord sa buhay niya. Nakita niya kung gaano ka-mighty yung Lord niya sa lahat ng pinagdaanan niya sa kanyang buhay. May mga pagpagsak din, may mga pagkakamali sa buhay, and yet, natuloy yung covenant. At matindi pa doon, pinalitan pa yung kanyang pangalan. Kasama ng covenant na yun sa pagre-renew ng Lord. No? Talagang binago ng Lord. Sabi niya, hindi na Abraham ang pangalan, magiging Abraham na. Talagang lalong nire-affirm ng Lord yung covenant niya sa kay Moses kay Abraham, sorry. Talagang pinatibay lalo sa kabila ng mga pagbagsak, mga failures na naranasan. Still, the Lord is true to His word. Yung covenant niya talagang tinayuan ng Lord, talagang ginawa niya. At ngayon nakikita natin kung paano pinagpapala ang mga Israelites. Amen? Amen. Amen. Praise God. El Shaddai. Sabi dyan, El Shaddai is better known to most Christians from contemporary music, lyrics, and melody than from the scriptures. But do we really know the true meaning of the word? Kanina pa po natin pinag-uusapan. Ako po nung, kailan lang ba pastor, lumabas yung El Shaddai na yung samahan ko. Diba? Kailan lang yan eh. Alam ko nga before, nung hindi pa ako talagang Christian, alam ko lang, El Shaddai, samahan lang yun. Religious group. But I never thought na itong El Shaddai na ito is talagang El Shaddai talaga na totohanan ng Diyos. Na hindi lang siya basta pangalan na isang samahan o ng isang religious group. Ito pala yung totoo. Totohanan siyang Diyos na talagang kung gumagawa at He is mighty in all He does. Sa lahat-lahat ng bagay na ginagawa po ng Panginoon sa ating buhay. At sometimes, sinasabayan ko pa yan pag naririnig ko na sa TV. Mukhang maganda yung ham nito El Shaddai, El Shaddai. May dati nagsisimba. Palagi ko naririnig nyo rin po yan dyan. Pero salamat po sa Lord dahil na mas nakikita po natin na ito pong pangalan pala na ito talagang hindi lang mas na pangalan, hindi talagang totohanan ang sinasabi niya na siya yung mighty God na talagang gumagawa at ipapakita pa po niya kung sino pa po siya. Marami pa po ipapakita sa atin si Lord. Amen. Amen. Excited po ba kayo? Yes. Amen. Dapat maging excited pa po lagi tayo. So we find in the name of El Shaddai the characteristic of God that speaks of God who is able to nourish. Wow. So alam naman po natin ang Lord natin pinaglilingkuran is talagang nandun po siya para i-support po tayo sa lahat ng bagay. Amen. To nourish us sa buhay po natin. Kumakain naman ako 3 times a day nga yung pinakain. Hindi. Yung mga bagay na gano'n, oo. Pero yung mga bagay na gustong gawin sa atin ng Lord na mag-nourish, hindi lamang sa physical na body natin, but even yung importantly, yung nourish na pangangailangan ng spiritual na buhay natin. Si na-experience ko talaga yung katawan niya. Si Sarah. Diba? Ilang taon na siya nung nag-conceive siya. Palagay niyo pa po ba may mabubuhay din sa loob kung gano'n edad niya at walang ginawa si Lord na miracle na nourishment sa katawan niya? Kung pagbabago, di ba? Pero dahil nga si Lord is the Almighty, God who is able to nourish, naging fresh ulit yung kanyang katawan. Amen. Di ba? Kung titingnan natin, ano na siya? Sabi nga doon, amoy lupa na, hinahabol na siya ng mga bula at uod. Pero ganun pa man, nangyari. Ay, miracle talaga ni Lord. Di ba? Tayo naghahanap ng miracle. Kung medyo may age ka na at medyo gusto mo pang madagdagan yung inyong anak, bakit kayo natatawa? Posible ba ako? Si Sarah tumawa rin. Oo, si Sarah tumawa. Huwag ka, baka mamaya. Sige ka. At pastor, parang parang sinong tao ni Sarah. Parang sinong tao ni Sarah. Kakanak pa yata kami. Praise God po. Pero wala imposible sa Lord. Amen? Lahat po ay posible sa Lord. Next, sa Psalms 81:16, sabi po dyan, but I would feed you with the finest wheat and satisfy you with wild honey.
Grabe ang pangako ng Panginoon, di ba? Amen. Na kung saan ito po yung gusto ni Lord, hindi ka lang yung pakakain. Kasi nga, kumain ka dyan. Finest. Hindi ganon. Hindi na basta tinapay na may anik-anik na expired na. Hindi ganon. Di ba? Ang lupit naman Diyos na kung sakaling. Pero yung Diyos natin, grabe. Sabi niya, the finest wheat and will satisfy you with the wild honey. Before, pag-uusapan itong wild honey during those time, talagang grabe ito. Ibang klase po ito. Special ang dating mo. Finest wheat. Ibig sabihin, kung meron tayong mga dinurado, mga jasmine rice, ganun ho ang pagkain mo. Kanin pa lang, wala pang ulam, sold na. Diba? Totoo pa sabi, finest wheat eh. O yung trigo ka, kung may trigo dyan, ano sinabi ng gardenia? Ay, grabe. Diba? Meron po bang nag-i-equal dyan? Eh si Lord ang nagbigay niya. French baker ako. Yeah, French baker. Ako, Pandi Manila, solve ako. Gusto kapihan. Amen, diba? In Ezekiel 34:31, sabi po dyan, you my sheep, the flock that I feed, are my people, and I am your God, says the sovereign Lord. Wow. So, tanong papag-acknowledge ng Lord sa mga taong kumikilala sa Kanya. Ako yung shepherd mo. Hindi kita pababayaan. Amen. Hindi kita pagkukulangin. May kantang gano'n, kaya lang hindi ko na makuha yung niya, tono niya. Parang ako na naman kumanta sana, pero hindi na po, baka sobra na. No? Says the sovereign Lord that He will going to feed us. Praise God. Sabi nga, kayo yung mga tinawag ko, kayo yung mga lingkod ko, kayo yung mga mahal ko. Yun ang sinasabi ng Lord. Kaya talagang, yung provision na Lord, nandyan po yan, at hindi po magpapabaya ang ating Panginoon. So we find in the name of El Shaddai, number 2, the God who is able to strengthen. Hallelujah. Meron po bang nanghihina ngayon dito? Amen. Wala na, amen? Kanina pa po, pagpasok natin dito, alam ko, iba na naramdaman nyo. Amen? Yes. Amen? The presence of God is here. Amen? Amen. Praise God. Sinamahan pa natin ng praise and worship. Ay, Hallelujah. grabe. Amen. Amen. Di ba? Kasi may kalakasan po sa presence ng Lord. May kalakasan po sa presence ng Lord. Sabi po dyan, in Judge 16:28, when Samson called to the Lord, Almighty Lord, please remember me. God gave me strength just one more time. Let me get even with the Philistines for at least one of my 2 eyes. Alam naman po yung story. At doon sa hindi po nakakaalam, alam natin kung sino po si Samson na siya po yung talagang tinawag ng Lord na maging leader po ng mga Israelite, na kung saan pinakita doon kung sino yung makapangyarihang Diyos na nasa sa kanya. Si El Shaddai na gumagawa sa buhay niya. Alam natin na bihin siya dahil sa kapabayaan niya, dahil sa pagiging masuwayin niya, sumuway siya sa Lord. Ang daming nangyari sa kanya, pero sa paulit-ulit na binigay sa kanya na chance na patalikurin yung bagay na si Delilah. Yeah? Hindi niya nagawa. And then, ito nga, nahuli po siya ng mga Philistines. At ito naging, hinuli siya. Tinanggal yung kanyang mata at ginawa siyang, pinagtawanan po siya. Nakakalungkot yung nangyari sa kanya. Pero sa ilan, ginawang maganda sa kanya ang Lord. Amen. Na nakita natin kung paano siya muli pinalakas ng Lord. Kung paano siya nirestore yung lakas niya. At least nakabawi siya, sabi niya doon, kahit doon sa dalawang mata niya, ginawa sa kanyang pagpapahirap ng mga kalaban niya. Kalaban ng Diyos. Sa Psalms 119:28, sabi dyan, my soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. Wala po yung A sa me. At sabi po, weary means tired, fatigued, worn out, exhausted, or drained. Meron po ba tayong nafe-feel? Wala na po, amen? Amen. At kung meron po man, ask El Shaddai na talagang palakasin po tayo. Alam niyo po ba, sometimes, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi naman nanghihina, nawawalan ng lakas. Minsan, may mga unnecessary things na ginagawa po ang tao na supposed to be hindi ka dapat manghihina. Na hindi ka dapat physically, pinag-usapan natin yung physical. Alam niyo ba yung pag-iisip na sobrang malakas magpahinaya ng tao? Amen. Kaysa doon sa gumagawa ka, mas maganda pa nga yung gumagawa ka na napagod ka. Napagtulog mo, tulog ka.
Dahil pagod ang katawan mo. Pero napagod